Purihin ang ating dakilang Diyos na banal dahil siya ang bumabanal sa lahat ng mga tunay na kumikilala sa Kanya upang sa ganon ay mapabuti at mapaganda ang kanilang mga buhay. Sa nagdaan ay ating tinalakay ang patungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging mapalad o pinagpala. At yan ay sa lumang tipan pa lang ay pinahayag na dahil ito'y likas na nasain ng Diyos para sa Kanyang mga nilalang. Ngunit pagdating ng bagong tipan ay higit na magiging malinaw ito. Sa gayon, malaman natin bilang mga kumikilala sa Diyos kung ano ang layunin ng pagiging mapalad o pinagpala. Sa umagang ito ay ating susuriin ang bahagi ng bagong tipan kung saan ito ay binibigyan ng lubos na kalinawan. Ano ang kadahilanan kung bakit tayo ay mapalad bilang mga mananampalataya? Ito ay patungkol sa pinagmulan ng pagiging mapalad. Saan nanggagaling ito? Ito ay hindi dahil lamang sa kagustuhan ng tao o dahil sa kaparaanan ng tao o dahil sa pangyayari lang na walang anumang kadahilanan. At pagkatapos ay ating susuriin ang landas kung paano ito dumarating o nagiging katunayan sa buhay ng mga tao. At pagkatapos ay titignan natin kung ano ang larawan nito bilang katunayan sa buhay natin ngayon at ang kaugnayan sa panghinaharap. Ngunit sa umagang ito, ang higit pong bibigyan ng pansin ay yung layunin o ang kadahilanan sa pagiging mapalad na. So, dito sa ikalimang kabanata ng aklat ni Mateo, kung saan ay nakatala ang pasimula ng pinakamahabang pagkakatala ng mga turo ng Panginoong Jesucristo sa isang pangyayari, ay makikita natin ang napakahalagang bagay na ito. Matthew chapter 5, 6, and 7 contains what we call as the Sermon on the Mount, when the Lord Jesus Christ taught those who kept on following Him about the most important things in life. At dito ay makikita natin ang napakaraming mga talakayin ng Panginoong Jesucristo patungkol sa buhay ng mga mananampalataya niya. Ngunit ito ay nagpasimula sa dalawang bahagi na napakahalaga. Ang una ay ang paghahayag ng kung sino ang tunay na mapalad o pinagpala. At yung pangalawa ay kung ano ang layunin kung bakit ang isang tao ay pinagpala. So today we will look at this part of the scriptures, and I call it we are blessed so that we could become blessings. Tayo ay pinagpala upang tayo maging pagpapala. Tayo mapalad upang sa pamamagitan natin makapag-abot ng pagpapala. Merong kapahayagan si Apostol Pablo doon sa kanyang pagpapaalam sa mga naglilingkod sa Diyos bilang mga umaantabay sa mga mananampalataya doon sa Efeso, na makikita doon sa aklat ng mga gawa sa 20 kabanata. Nung siya ay magpapaalam na dahil alam niya na maaaring hindi na siya babalik doon at dalalapit na at napipinto ang kalubusan ng kanyang buhay dito sa mundo o ang pagtatapos nito, siya ay nagpaalam at ibinigay ang kanyang mga huling tagubilin. Isa sa kanyang mga binanggit doon na napakahalaga na nabigyan ko ng pansin ay ang kanyang pagsambit ng isang kapahayagan ng Panginoong Hesus na hindi makikita sa iba pang bahagi ng kasulatan. When Paul was bidding farewell to the leaders of the Christians in Ephesus, he was discerning that this would be the last time that he would spend his time with them, and most likely it would not be
long for him to depart from this world, he mentioned and quoted some words from the Lord Jesus Christ which we will never find in the account of the Gospels. Kasi yung lahat halos ng mga sambit ng Panginoong Jesucristo ay makikita doon sa 4 na tala ng kasulatan, Matthew, Mark, Luke, and John. Because this contains the most important things regarding the life of the Lord Jesus Christ. But I will just read a portion of that which I would like to relate to what we are going to look into. Ang sabi dito sa Acts chapter 20, magmula sa verse 32 hanggang sa verse 35, itong mga huling sinabi niya sa kanyang pagpapaalam. I will not read the other parts. This is the concluding part of his farewell address to them before he departed. He said, "Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." Itinatagubilin ko kayo, itinatalaga sa Diyos at sa Kanyang salita ng biyaya na nakapagpapatatag sa inyo at nakapagbibigay ng pamana sa mga binabanal. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Isang patotoo niya na alam ninyo at maaari ninyong suriin na hindi ako gumawa ng anumang bagay upang agawin o pagnasain ang hindi sa akin, sabi niya. Ang pagmemay-ari ng aking kapwa. Alam ninyo na nagtrabaho ako at nagpagal sa pamamagitan ng aking mga kamay upang sa ganon ay matustusan ang aking mga pangangailangan at ang mga pangangailangan ng aking mga kasamahan. And this is what I was pointing out earlier. In verse 35, he said, "In everything I did," sa makatwid, sa buong buhay niya, sa lahat ng kanyang ginawa, "I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus Himself." Pinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagal at mabuting pagtatrabaho kung paanong makakatulong sa mas higit na mahina o nangangailangan. At inaalala ang mga sambit ng Panginoong Jesucristo. What are these words? He said, "It is more blessed to give than to receive." Higit na pinagpala o higit na pagiging mapalad ang makapagkaloob kaysa tumanggap. And this is what I want to point out this morning. We are blessed so that we could become blessings. Una, anong kadahilanan? Ito itinukoy natin nung ating sinuri nung nagdaan yung unang awit sa Lumang Tipan. Mulat sa Paul ay pinahayag sa pamamagitan ng awit na yon in Psalm 1 that God is the God of all blessings. And being the God of all blessings, God wants to bless all of His creatures. He is pleased to bless all of His creatures, especially those who have put their faith and confidence and trust in Him. Ang Diyos, ang Kanyang kalikasan ay Diyos na mapagpala. Nais ng Diyos na ang lahat ng Kanyang nilalang ay Kanyang pagpalain. Mulat sa Paul, yun ay makikita. Mula pa sa aklat ng Henesis. Nung lalangin ng Diyos ang unang tao, unang lalaki at babae, mapapansin natin, if we go first to Genesis chapter 1, in verse 26 up to verse 28, ang sabi niya dito, after creating all of the other things that are around us, the reality that exists, he said in Genesis chapter 1 verse 26, "Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground."
So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. At anong sabi doon sa susunod na verse after creating man in His image? Male and female. Ang sabi doon sa verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. That is the first thing that God did after creating man. He blessed them. Because God is a God of blessing. And then in verse 29, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. That is another blessing, making sure that man has what it takes to continue in this life and to accomplish what God has planned and purpose for him, that he may be fruitful. The reason for blessedness, ang pinagugatan nito ay ang Diyos. Dahil ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, lumalang sa tao at nagbigay ng buhay sa ating lahat, ay Diyos ng biyaya at pagpapala. Likas sa Kanya na gusto niya na pagpalain lahat ng Kanyang mga nilalang. Walang taong hindi naaabutan ng pagpapala ng Diyos. Maraming mga tao lang ang hindi nakakapagwari o nakakaunawa na may pagpapala ang Diyos sa kanila o pagtanggi sa mga wasto at mabuting pagpapala ng Diyos. Kanyang isinama sa kanyang pagpapala ang pagpapahayag ng daan o landas tungo sa katunayan na maranasan ng tao ang biyaya at pagpapala. Included with this blessing is His revealed word showing the path to blessings, that we may know how we can be blessed by God. And that path of blessedness is shown here sa ating babasahin ngayon dito sa Matthew chapter 5 from verse 1 up to verse 12. Itong sinasabi dito sa tinatawag na pagiging mapalad o pinagpala, sa English ay tinawag na Beatitudes. It says here in chapter 5 of Matthew from verse 1 up to verse 12, now when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. As we have already seen, the reason for blessedness, it comes from God, because God is a God of blessing. It is His nature to bless, and He desires to bless all of His creatures. He stated clearly from the very beginning, and He made it much clearer in the New Testament through the words of the Lord Jesus Christ, the path of blessedness. Ang landas tungo sa katunayan o pagkakaroon ng tunay na karanasan ng pagpapala o pagiging mapalad. Ito ang kasukdulan ng kagustuhan ng Diyos na pagkalooban ng pinakamahalagang pagpapala ang sangkatauhan. And you will find here in the so-called Beatitudes, the path to blessedness. We cannot discuss all of the details of this, but it is enough to see here from the very beginning, the path to blessedness is a realization
of man's need for God and the acceptance of God's offer to fill in this need. Ito ay nagpapasimula sa malinaw na pagpapahayag na kailangan ng Diyos ang tao at ang Diyos ang siyang nagkakalob ng kinakailangan ng tao upang sa ganon makarating siya doon sa katayuan at sa karanasan ng tunay na pagiging mapalad o pinagpala. And this is consistent to what the Lord Jesus Christ said to Nicodemus in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. A person becomes truly blessed as he becomes a member or part of God's kingdom or rule. Nagiging tunay na mapalad lang ang tao, pinagpala kapag siya ay naging bahagi na o sakop o saklaw sa sariling kanyang pagsusuko ng buhay sa paghahari at pamumuno ng Diyos. Yung pagkatagalog ng bahaging ito sa Mateo 5 kabanata, talatang 3, yung pagkakasalin mismo ay ibinibigay yung kahulugan nito. Ang sabi niya dito sa pagkakasalin sa Tagalog, sa 3 talata, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Because when a person realizes that his life is hopeless and it is on its way to damnation and destruction apart from God's mercy and grace and from God's provision, then the only recourse is to accept God's offer of salvation. Ang tanging natitira lang na kaparaanan upang makalaya doon sa tiyak na kapahamakan at sa kapariwaraan at sa kawalan ng katuturan sa buhay ay ang pagtanggap doon sa inihahay ng Diyos na libreng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Much more could be said about this, but this is the path of blessedness. That is why even Jesus Christ reminded His disciples when He was departing from this world, assuring them that He will return one day to bring them to where He promised them to be. He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is the way, He is the path towards blessedness. Blessedness is not always having everything in life so easy. Ito yung malinaw na makikita natin sa kabuuan ng kasulatan. Ng mga taong pinagpala o mapalad ay hindi binigyan ng katiyakan na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magiging magaan. Marami nga doon sa binanggit dito ay mga parang kabaligtaran ng inaasahan ng maraming mga tao. But how does this square with being blessed? It is very clear here that despite all of this, challenges, difficulties, and even sufferings, and even those that are unwarranted, are met with God's provisions. Yan ang pagiging mapalad. Hindi tayo pinalalaya ng lubos habang nandito sa lupa sa mga posibleng hirap, pagsubok at pasakit. Ngunit ang lahat ng yan ay tinatapatan ng Diyos ng katumbas na karapat-dapat. Sa gayon malaman natin at maramdaman ang pagiging tunay na mapalad o pinagpala. Ang sabi dito, sila na nahahapis o nagdadalamhati ay aaliwin. Sila na nagpapakababa ang siyang makakapagmana ng mga tunay na kahalagahan dito sa mundong ito. Sila na
nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay tiyak na mapupunan. Sila na nagpapakita ng habag, sila'y pakikitahan din ng habag. Sila na malinis ang puso, silang makakakita sa Diyos. Sila ang nagnanasa sa pakikipagkasundo o pakikipagpayapa ay matatawag o tatawaging mga anak ng Diyos. Sila na mga inuusig ng dahil sa katwiran, sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, ang may katiyakan na magmamana ng kaharian ng kalangitan. Kaya nga, ang sabi niya dito, maging kung kayo man ay inuuyam, pinagmamalabisan, inuusig, pinaparatangan ng mga maling paratang ng dahil sa akin. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa verse 12? Rejoice and be glad. Magalak kayo, mahasiyan kayo. Why? Because great is your reward in heaven. Because this is proven by those who came and went ahead of you. Yung mga nauna na sa inyo, pinagdaanan ito. At ito ay isang katunayan sa kanilang buhay. See, the path of blessedness is the realization of our need for God and our acceptance of His free offer of salvation through faith in Christ Jesus. We become truly blessed when we become a part or a member of God's kingdom, His rule. Because even though we have to go through difficult circumstances, God has all the provisions necessary. And beyond the present provisions is the assurance of the full future and ultimate reward. Eternal life in glory with God for all eternity. Being blessed is having God's pleasure and approval. Ang pagiging mapalad ay ang pagtataglay ng kasiyahan ng Diyos, ng kanyang pagiging aprobado sa atin. Pero ano ang layunin nito? Of course, ang layunin nito, dahil nasisiyahan ng Diyos sa atin, sa ating pananampalataya sa Kanya, ay ang makatagpo rin tayo ng tunay na kasiyahan sa mundong ito, kung saan tayo nabubuhay sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero hindi yan ang kasukdulan nito. And this is why I said I will speak on this matter that I call blessed to be a blessing. Kung minsan yung kasing paggamit noong salitang it is better to give than to receive is almost always associated with monetary matters. And the principle applies there. But that is not what Apostle Paul was trying to drive at when he was bidding farewell to these people. He was talking about his entire life, how he treated people, how he lived his life, so that he could say, in bidding them farewell, maybe he will never see them again. Maybe in heaven, if God will allow that, they would recognize each other. They would see each other surely in heaven. But since the prospect of seeing each other is so small, he was just telling them, remember how I lived the whole time I was with you. I want you to remember how I treated you, how I treated everyone. He said, I never coveted anyone's gold, silver, or anything that belongs to them. I worked day and night so that I could provide food for myself and for my companions. He had many other companions through the course of his ministry. And so that he could be a blessing to others. Kasi etong sinabi niya, remembering the words of Jesus. Bakit wala ito doon sa doon sa mga gospel accounts? Well, probably because Paul had another intimate relationship with the Lord that it was personally mentioned by the Lord to him. Remember, before Paul started his missionary journey, actually, and his ministry,
he was trained by the Lord to be changed and conformed to the likeness of the Lord. He sat at the feet of the Lord Jesus Christ. And probably he learned this at that particular time. 3 years that he spent with the Lord, it is better to give than to receive, he said. It is more blessed, the other translation. Higit na pinagpala ang magkaloob kaysa ang tumanggap. So this is the purpose of blessedness. Where do we find this? And how should we understand it? The writing of the scriptures is unique in that there are occasions that you will find portions of the scriptures that are intentionally arranged so that we could see certain relationship with how they are arranged. At dito ay nakikita ko ang isang napakalinaw na pagkakaugnay. Binasa natin ang 5 kabanata ng Mateo, unang 12 talata. At babasahin natin yung kasunod na 4 na talata. Verses 13, 14, 15, and 16, which I believe has been intentionally juxtaposed or placed alongside each other for some kind of an emphasis. Because after this, there were so many topics that were discussed by the Lord Jesus Christ. But all of them actually relate back to the first 16 verses. Specifically, verses 13 to 16. After the foundational truth that blessedness begins with having God as our God, by accepting His offer of salvation, by putting ourselves under His rule and His authority, by living in His kingdom. Ito yung sinasabi sa Matthew chapter 5 from verse 13 to verse 16, which I will read again. Babasahin ko ito dahil maikli lang sa kanyang pagkakasalin sa English una, pagkatapos sa kanyang pagkakasalin sa Tagalog. Ang sabi niya dito, you are the salt of the earth. But if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Etong kanyang pagkakasalin sa Tagalog, talatang 13 hanggang 16 ng 5 kabanata ng Mateo, kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Blessed to be a blessing. Tayo pinagpala upang tayo maging pagpapala. At saka dulo-duluhan upang tayo'y makapagbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Sa parehong kadahilanan ang pagtanggap ng pagpapala at ang pagiging pagpapala. Ito ang makapagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. At ito ang ating pagbibigay ng pagpapala pabalik sa Diyos. That is why we say we bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me.
Bless His holy name. The reason for blessedness is God. The path of blessedness is putting ourselves under His rule and authority. And the reality of blessedness is that everything will not always be easy in this world, but being blessed, we shall always be provided with whatever it takes so that we can get through in the best way that God desires for us. And we are assured of the future that He has promised for those who belong to Him. And the purpose of blessedness is to be blessings. In what way? Sa anong kaparaanan ang layuning ito ng Diyos magiging tunay o katunayan? Ang paglalarawan dito ay sa pamamagitan ng dalawang pangkaraniwang mga bagay sa buhay ng mga taong nabubuhay noon. Maging sa buhay ng mga tao sa lahat ng kapanahunan. Sa pagiging asin at ilaw. The Lord Jesus Christ is the master teacher. He uses stories, He uses illustrations and pictures that could be easily recognized and understood by people. The most ordinary people and the people of unique status in life. Walang tao siguro sa kapanahunan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kapanahunan natin na hindi alam kung ano ang asin at kung ano ang ilaw. Na walang asin sa kanilang tahanan o walang ilaw sa kanilang tahanan. These are so ordinary and so essential in people's lives then and now sa lahat ng kapanahunan. Kung minsan nga disappointed ang mga tao dahil naubusan ng asin. Dahil yung niluluto parang hindi makuha yung tamang timpla. How are we to be blessings? He said, you are the salt of the earth and you are the light of the world. Sa pagiging ilaw o liwanag ng mundong ito at sa pagiging asin ng mundong ito. Paano natin dapat ba unawaan ito? Una, ano ang pakinabang ng asin? Dahil binanggit nga, kapag ang asin ay nawalan ng alat, mapapanauli pa ba ang kanyang pagiging maalat? Kung hindi, ito'y itatapon na lang at aapak-apakan. Sa makatuwid, may pakinabang yung asin na alam ng lahat, na napakahalaga, na dapat pangalagaan upang sa ganon, hindi mawala yung kanyang kapakinabangan. Pag sinabing kapakinabangan, may biyaya at pagpapalang ipinapaabot. Hindi sa sarili, kundi sa iba. What is salt anyway? What is salt used for? Then and now. Salt is primarily used as a preservative. Ang asin ay ginagamit upang sa ganon, ito ay makapigil o makaapula, makabagal sa anumang pagkabulok. To preserve from spoiling or rottenness. Their life is very ordinary during the biblical times. Yung pagkain nila ay mga pangkaraniwan lang. At karamihan ng pagkain nila, nilalagyan nila ng asin bilang panlasa. Pero higit pa doon, nilalagyan nila upang hindi agad masira o mabulok. Ang mga mangingisda sila, makakahuli ng maraming mga isda. Siyempre, kakainin nila yung iba. Yun ang pantusto sa kanilang buhay. Kung marami-rami yun, ibebenta nila yung iba. Kapag hindi naubos, anong gagawin nila? Masisira at mabubulok ang isda. Kailangan na merong kaparaanan upang mapatagal yung buhay o yung pakinabang ng isda. Inaasinan yung mga isda. Parang ngayon. Para hindi kaagad masira yung mga pagkain, inaasinan. Wala pa kasi freezer noon. No? Kung hindi, pagkatapos ng maghapon, lalo na
sa panahon sa kapaligiran, madaling mabulok o masira yun. So, ito ang pangunahing ng papel ng asin. Ito ang ginamit na larawan ng Panginoong Hesus kung paano magiging pagpapala ang mga kanyang pinagpala upang ang mga buhay natin ay magamit niya bilang mga pampigil, pampabagal, o kaya pagsalangsang sa anumang pagkabulok sa ating lipunan. Kaya sinabi, you are the salt of what? Not the kitchen. You are the salt of the earth sa mundong ito. Kaya tayo ay binago ng Panginoong Hesukristo at kanyang hinuhubog sa patuloy na pagbabago upang maiba ang ating mga pagkatao. At sa pagkaiba ng ating mga pagkatao sa biyaya at pagpapala niya, tayo magamit para sa ating mga kapwa-tao. See, Christians should serve as preservatives against the decay of society. Pagkabulok ng lipunan ito. Dahil habang tumatagal, pasira ng pasira at pabulok ng pabulok ang lipunan. Naging parang sanay na lang tayo. We have become to a certain extent benumbed and desensitized because of the fast pace of decay in society. Morality and values are fast spiraling downwards towards destruction. Pabilis ng pabilis ang pagkabulok ng lipunan papunta sa kapahamakan. See, that is why the Lord Jesus Christ said, it is more blessed to give than to receive. As we receive His blessing of life, of transformation, and everything else that is associated with our salvation, we are supposed to become blessings to others. Oo, kasama yung kung ano yung maabot natin na mga bagay-bagay, na mga tulong. Kasama yon. Pero higit pa dyan, dito sa sinabi, ang papel nating malaki ay upang maging tagapigil at tagabagal ng kabulukan. When we refuse to do what evil men does, when we don't follow suit, and when we disapprove of what the world does, then we have become blessings to others. Anong sabi dito sa unang awit? Remember the first psalm? Anong sabi doon sa unang bahagi? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Sinong taong mapalan? Yung hindi nakikibahagi, nakikigaya, nakikisangkot doon sa mga gawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sumasalangsang sa Diyos, at kung minsan pinagtatawanan ng Diyos, at gumagawa ng samot-saring uri ng kasamaan. Mapalad ang isang tao na sa kanyang katayuan, siya ay nakakapigil doon sa gawa ng mga taong sumasalangsang sa Diyos. Nakakalungkot po kung kilala ka bilang isang Kristiyano, pagkatapos nakatambay yung mga magugulo, pagkatapos dadaan ka at makikisangkot ka doon sa kanilang mga kamuluang ginagawa. When we refuse to do what is contrary to the deeds of evil people, not only are we blessed, but we are blessings. Kung minsan kasi, hindi mo maalis yung, halika dito, samahan mo kami dito sa ano. Pero kapag alam nila na, kung minsan alam nila, ay, huwag na, ano yan, Kristiyano yan, huwag na nating isali yan. Nakakapigil ka sa kanila. Yun lang, huwag na natin munang pag-usapan yan, nandito si praise the Lord, sasabihin nila.
Kesa sa, halika dito. Ituloy natin yung magandang usapan natin na pinagkakaisaan dito. See, that is what it means. How can we know that we are really being salt? Ito po ang isang payo ko. Palagi kong sinasabi na binanggit na sa kasulatan kung ano ang magiging anyo pangkalahatan ng sangkatauhan sa huli kapanahunan. Binalaan ni Apostol Pablo at pinagtagubilinan itong si Timoteo kung ano ang kanyang maaasahan na magiging takbo o daloy ng buhay ng sangkatauhan sa mga huling kapanahunan. When we look at the characteristics of people that are mentioned in this particular part of Paul's letter to Timothy, we will get a clear idea of what it is that we should not be doing in order to slow down or even prevent the decay around us. Anong sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 na sinabi ni Apostle Paul kay Timothy? I have read this so many times over and I would like to read it again so that we will get used to knowing this. And today, it becomes clearer what we should not be like. Therefore, we could become salt of this earth. Sabi niya dito, but mark this. Itaga mo sa bato, sabi niya. There will be terrible times in the last days. Terrible mga kapanahonan. Anong sabi? People. What will they be like? People will be lovers of themselves. Lovers of money. Boastful. Proud. Abusive. Disobedient to their parents. Ungrateful. Unholy. Without love. Unforgiving. Slanderous. Without self-control. Brutal. Not lovers of the good. Treacherous. Rash. Conceited. Lovers of pleasure rather than lovers of God. They even have a form of godliness, but denying its power. Anong sabi ni Paul? Have nothing to do with these people. Huwag kang makisangkot o makibahagi. Para ano? Para hindi ka makadagdag doon sa kabulukan ng mundong ito. That is what Jesus Christ said, you are the salt of the earth. If salt loses its saltiness, can its saltiness be restored? It will be good for nothing but to be trampled under feet. Kaya nga kung ang pag-uusapan lang natin sa pagiging mapalad ay puro patungkol sa natatanggap na mga kasangkapan at mabubuting mga bagay, salamat sa Diyos. Pero kung hindi natin mapag-usapan ito, paano matutupad ang katunayan ng layunin ng Diyos kung bakit tayo ginawang mapalad at pinagpala ng Diyos? That is why a lot of people think that they are so blessed. Because blessing is only equated to material possessions and other things. Ang magiging mapalad na nagiging pagpapala, yung ipinamumuhay kabaligtaran ng lahat ng mga binasa natin dito. It's not confusing at all. Hindi naman nakakalito dahil napakalinaw ng mga paglalarawan. Hinuhubog tayo ng Panginoon upang sa ganon, hindi tayo maging kagaya o matigil na sa pagiging kagaya ng mga ito. Kung ito'y bahagi ng ating lumang pagkatao, bago tayo hinango sa kasalanan at dinala sa kanyang paghahari. There is another part of the scriptures that is very clear. It was written by John in his first letter, in 1 John chapter 2. Ito'y sinabi din ng Panginoon sinabi din ng alagad ng Panginoon. In 1 John chapter 2 o chapter 2, yes. This is what he said in verse 15. Do not love the world or anything in the world.
If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of the sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. We are the salt of the earth, so that we can at least slow down the decadence of this world, that we may not contribute to the things of this world. Huwag mong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Kung iniibig ang sanlibutan ng isang tao, pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Dahil sa lahat ng bagay sa mundo, sabi niya dito, yung pagnanasa sa kalayawan, ang pagnanasa ng mata sa lahat ng uri ng karangyaan o kayamanan, ang kapalaluan o kayabangan, sabi niya, hindi nanggagaling sa Ama, kundi nanggagaling sa mundo. At ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maglalaho. They will pass away. But the man who does the will of God lives forever. This is exactly what the psalmist said in the ending part of Psalm 1. Babalikan natin kung ano yung sinabi doon sa unang awit. Sa pagtatapos nito, ang sabi, sa kahuli-hulian, ang taong mapalad, tiyak sa kanyang kahihinatnan. Ngunit ang taong wala ang tunay na pagiging mapalad dahil sa kanyang pagtanggi sa Diyos, tiyak din ang kahihinatnan. Ang sabi niya dito sa verse 5, therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners, this is someone, nor the sinners in the assembly of the righteous. Verse 6, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. We're blessed. Because we are assured of eternal life, but we are blessed to become blessings. As salt of the earth. Aside from being salt of the earth, what are we called for? By being blessed of God. Anong panawagan sa atin sa ating pagiging mapalad sa Diyos? Hindi lang yung pagiging asin ng sanlibutan ito, kundi pagiging ilaw sa mundong ito. How about light? What it is all about? Being light of the world. What does light do? Ano ba yung nagagawa ng ilaw? Simple. Light dispels darkness. Pinapawi niya ang kadiliman. Dahil sa kadiliman ay napakarami ng kapahamakan. Sa kadiliman ay hindi nakikita ang landas na tinatahak. Sa kadiliman ay hindi nakikita ng tama ang kabuuan ng kapaligiran. Kung ano ang lahat ng mga piligrong nakaamba. Pero kung may liwanag, pinapawi nito ang kadiliman. Ganito rin ang ibig sabihin sa ating katayuan o katauhan bilang mga mananampalataya. Pinagpala ng Diyos upang tayo maging kasangkapan upang mapawi ang mga kadiliman sa ating kapaligiran. Anong sabi niya? Walang nagsisindi ng ilaw at itinatago ito o tinatakpan. Ito'y nilalagay sa dako kung saan mapagliliwanagan ang buong kapaligiran. At kanyang sinabi ng napakalinaw, gayon din naman, hayaan ninyong ang inyong liwanag ay magningning upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa, ang inyong kabutihan. Sa gayon, kanilang papupurihan ang inyong amang nasa langit. Light dispels away darkness. That is why we are called unto goodness, sa kabutihan. We are never called unto anything that is opposite goodness. We are never saved by our goodness, but we are saved so that we will live the goodness that the Lord has placed in our lives. Hindi tayo naligtas ng dahil sa kabutihan natin.
Ngunit tayo'y iniligtas sa kabila ng kakulangan ng ating mga kabutihan upang sa ganon, yung kabutihan ng Diyos na isinilid sa atin ay ating mailabas. See, the people of today are described in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, which we have just read earlier. Wala kang makikita doon na kabutihan o kapakinabangan para sa kapwa, kundi kabutihan lang na gusto ng tao para sa kanyang pansariling kapakinabangan. As lights, we are to do the opposite of what these people do. We cannot do it on our own, but we have all the provisions. Hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil ang Diyos natin ay tunay na mabuti. At dito nyo maiugnay, libang pa doon sa pagtanggap ng mga mabubuti at magagandang mga kasangkapan at pisikal at material na bagay, yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma, 8 kabanata, talatang 28, na alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. May layunin ng Diyos. Ang layunin niya ay hubugin tayo sa wangis ng Panginoong Jesucristo upang sa ganon ang mga buhay natin ay ilaan natin sa pamumuhay, kahawig o kamukha ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo na pawang kabutihan ang Kanyang binigyan ng pagpapahalaga. And this is the reason why we have the Scriptures, remember? Because the Scriptures guides us. At in the Scriptures illuminates the path that we should follow. Bakit? Because light gives assistance for those who are traveling a path so that they would see the right path. And in a sense, even people will not be reading the Scriptures because of who we are, the way we live. We might assist them in knowing the right path and following the right path. When we live in accordance with God's Word, with God's will. At ano yun? Ang sabi niya dito sa sulat ni Apostle Paul kay Timothy, remember they are related. I read earlier 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5 describing what kind of people will be in the last days. Pagdating ng verse 14 ng 2 Timothy, anong sabi ni Paul kay Timothy? But as for you, meaning to say, you should be different from all of these people. It is a contrast. Isang pagbibigay ng paghahambing na ipinapakita ang hindi pagkapareho. Ngunit ikaw, kung sila ganon, ikaw ganito. In verse 14 of 2 Timothy chapter 3, anong sabi niya pa Apostle Paul? But as for you, continue in what you have learned and become convinced of, because you know from whom you have learned them, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may become mature and fully equipped unto all good deeds or good works. Let your light so shine that people may see your good deeds and glorify your Father in heaven. We are blessed to become blessings. Not only by the things that we could extend to people in terms of whatever resources we have. That is part of being blessings. But for being who we are, so that people will see the difference in our lives from their lives. And they will see their need of God. And they will see how good it is to be under God's rule and authority. As salt of the earth and light of the world. Because there are dangers involved. The loss of saltiness
When Christians becomes part of the decay, when we become worldly, how could that saltiness be restored? Ang hirap. Kaya nga sinasabi ng tao, pareho lang naman eh. Yung mga nagsasabing Kristiyano sila, kamukha lang natin. Pare-parehas lang. Of course, kamukha din natin sa maraming mga bagay. Natutulog din tayo, naliligo din tayo, kumakain din tayo, pumupunta tayo sa banyo, namamalengke, nagluluto. Hopefully, nagwawalis, naglalaba, naglilinis. Pero what? In a different way. In the way that we live our lives, in the way that we treat other people and we treat one another. And the other danger, aside from losing saltiness, is a hidden or concealed light. Kapag nakatago yung liwanag. Though we may not be a part of darkness, but if we do not provide the light, then the purpose of God may not be fulfilled. Yan po ang layunin ng Diyos para sa atin kung bakit tayo pinagpala. Upang ilarawan natin ang kabutihan ng Diyos. Upang ilarawan natin ang kadakilaan ng Diyos. Palagi natin sinasabi, glory to God. Tama po, kalwalatian sa Diyos. At tama po na sabihin natin, kalwalatian sa Diyos. Pero maigi na makita ang kalwalatian ng Diyos sa ating mga buhay. That they may see our light and that they may glorify our Father in heaven. So what do we need? We need to always be dependent on God. Kaya tayo umuunlad. Kaya tayo sumusulong dahil palagi tayong nakadepende sa Diyos. Because on our own, we cannot make it to the end of our lives as God has purposed. But He is so faithful that Paul said, this is my confidence, our confidence, that He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Because in Him is absolute goodness. There is nothing in Him that is not good. There is nothing in Him that is evil. There is no darkness in Him. Kaya nga, inaaruga natin at inaalagaan yung ating kaugnayan sa Diyos. Salamat sa Diyos, isang kaparaanan nito na tayo nagkakatipon upang sa ganon, palakasin, patibayin, paunlarin. Maramdaman natin at maging katiyakan sa atin ang kanyang pagiging malapit sa atin. We need to continue seeking His help. Kaya nga doon sa huliang bahagi nung turo ng Panginoong Hesus na panalangin, nasa Sermon on the Mount din. Kung kayo mananalangin, ganito kayo manalangin. Ang sinabi niya, isang padron ng panalangin. Not necessarily something that we should recite. But if we have taken it to heart, we can recite it, yung tinatawag na Our Father. There's nothing wrong with reciting it. If we truly take it to heart, kung yun ang laman ng puso natin. Pero, yung kahuli-hulian, napakahalaga. Pagkatapos noong pagbibigay parangal at papuri sa Diyos, pagpapasakop sa kanyang paghahari sa atin, your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done on earth in my life, in this world, as it is in heaven. And then, asking for so many favors, and that is good. Pero yung bandang huli, sabi niya, and lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Ilayo mo po kami sa tukso at sa gawa ng masama. And there is another account which ends, for thine is the kingdom and the power and the glory, now and forever. Amen. For His glory. There is a need for a continuing dependence on God.
to pray for His help and a commitment to obedience. Blessed is the man who does not do all of these things that the wicked does, but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. For what? So that he will do what God wants him to do. So ito po ang pagiging tunay na mapalad. Ang tayo ay maging hindi lang tagatanggap ng biyaya ng Diyos, kundi tayo maging kasangkapan at daluyan ng biyaya ng Diyos. Nakakalungkot po kung mamiss ng mga tao itong bagay na ito. Hindi man kailangan na magkaroon ng mga matataas na mga katungkulan sa loob ng kapulungan o sa lipunan. Hindi man kailangan na magkaroon ng malaki o malawak na pagkakilala. Hindi po masama kung magkagayon. Pero hindi naman lahat merong ganong mga pribilehiyo at merong ganong mga oportunidad. Pero hindi magkukulang ng oportunidad ang sino bang tunay na mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo upang mamuhay sila ayon dito sa kagandahan ng buhay na gusto ng Diyos, upang sila'y maging kasangkapan at biyaya. Magmumula po sa loob lang ng ating mga sambahayan, sa ating mga tahanan, sa ating mga kapaligiran, sa ating mga pinagtatrabahuhan, sa ating mga pinag-aaralan, sa ating mga pinakikitunguhan. Nawa, ang saganang biyaya ng Diyos ang patuloy na umunlad sa ating mga buhay. And may it overflow in our lives, that we may become what He has purposed us to be salt of the earth and to be light of the world. Then, truly we are blessed. Tayo ay napakapalad at pinagpala. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos at Ama, maraming salamat po